Sa bundok sa likod ng bayan ng San Jeronimo, may isang lumang daan na matagal nang hindi ginagamit ng mga ordinaryong biyahero. Hindi ito dahil maputik ang akyatan. Hindi rin dahil madulas ang mga bato kapag umuulan. Iniiwasan ito ng mga tao dahil ayon sa matatanda, may isang shortcut doon na hindi dapat daanan kapag kumakapal ang hamog at nagsisimulang tumahimik ang kagubatan. Sa unang tingin, parang biyaya ang daang iyon. Mas maikli! Mas malamig ang hangin! At sinasabing ang sino mang makadaan doon ay bumababa mula sa bundok na may dalang swerte, pera o bagay na hindi nila taglay bago sila pumasok sa kagubatan. May mga lalaking umuwing may dalang mamahaling alahas kahit simpleng magsasaka lamang sila. May mga nawawalang hayop na biglang bumabalik sa may-ari na parang kusang isinoli ng bundok. At may ilan ding nagsasabing isang gabi lang silang nawala. Ngunit pagbalik nila, hindi na sila muli naghirap sa buong buhay nila. Ngunit sa San Jeronimo, walang libreng biyaya mula sa bundok. Dahil ayon sa pinakamatandang kwento, ang shortcut na iyon ay daan ng mga engkanto. At ang mga biyayang ibinibigay nila ay hindi kailanman walang kapalit. Si Elias ay 28 taong gulang, sanay sa akyatan, matiyaga at desperadong makahanap ng paraan para makaahon sa hirap matapos magkasakit ang kanyang ina at mabaon sa utang ang kanilang pamilya. Kaya nang may magsabi sa kanya tungkol sa lihim na daang nagdudulot ng swerte sa bundok, hindi niya ito agad tinawanan tulad ng iba. Sa isang mahamog na hapon, tinahak niya ang landas na halos natatakpan na ng lumot, ligaw na damo at ugat ng matatandang puno. Tahimik ang gubat, walang huni ng ibon, walang kuliglig. At habang mas lumalalim siya sa daan, mas naramdaman niyang parang hindi na siya naglalakad sa ordinaryong bundok, kundi sa isang lugar na matagal nang hindi para sa tao. Paglabas ni Elias mula sa kabilang bahagi ng kagubatan, may nakita siyang maliit na supot sa paanan ng puno ng balete. Mabigat ito! At sa loob, kumikislap ang mga gintong barya na hindi niya kailanman nakita sa buong buhay niya. Ngunit nang makauwi siya sa bayan dala ang supot, wala na ang lumang tindahan sa kanto, wasak na ang bahay ng kanilang kapitbahay, at ang batang iniwan niyang naglalaro sa tapat ng simbahan ay isa ng ganap na matandang lalaki. Doon niya naintindihan na ang shortcut sa bundok ay hindi lang daan papunta sa swerte. Isa itong daang hindi ka pinababalik sa tamang panahon. Si Elias ay 28 taong gulang, tahimik, masipag at sanay sa hirap ng buhay sa paanan ng bundok ng San Jeronimo. Mula pagkabata, kabisado na niya ang mga daan paakyat sa kakahuyan, ang mga palatandaan ng ulan, ang mga bato kung saan madalas madulas ang paa, at ang mga bahaging iniiwasan ng mga matatanda kahit mas mabilis sana itong daanan. Ngunit may isang landas sa bundok na hindi niya kailanman sinubukang pasukin, ang lumang shortcut sa likod ng kakahuyan. Sa unang tingin, ordinaryo lamang itong daan. Makitid! Maamog! At halos natatakpan ng lumot, ligaw na ugat at mga dahong matagal nang hindi naaapakan. Ngunit sa San Jeronimo, kilala ang landas na iyon bilang daang hindi dapat balikan. Ayon sa matatanda, may mga taong pumasok doon noong araw upang paikliin ang biyahe pababa ng bayan. May ilan daw na bumalik na may dalang ginto. May iba na biglang gumanda ang buhay. At may ilan ding hindi na muling nagutom matapos makadaan sa shortcut na iyon. Ngunit kakaiba ang nangyayari pagkatapos. May bumabalik na parang isang gabi lamang ang nawala. Ngunit pagdating sa bayan, patay na pala ang mga magulang nila sa loob ng maraming taon. May umuuwi na bata pa rin ang mukha. Ngunit ang dating kasabay niya sa bukid ay uugod-ugod na. At may ilan na hindi nakilala ng sariling pamilya dahil lumipas na pala ang panahong dapat nilang inabutan. Hindi iyon agad pinaniwalaan ni Elias. Para sa kanya, kwento lamang iyon ng mga taong takot sa bundok, takot sa hamog, at takot sa mga lugar na hindi nila lubos na nauunawaan. Ngunit nang magkasakit ang kanyang ina at magsimulang dumami ang utang na hindi niya mabayaran kahit araw-araw siyang magtrabaho, nagbago ang bigat ng mga kwentong iyon sa isip niya. Kung totoo ang sinasabing biyaya ng shortcut, kahit isang pagkakataon lamang, baka sapat na iyon upang mailigtas ang kanilang pamilya. Kaya isang hapon na habang kumakapal ang hamog sa gilid ng bundok, tinahak ni Elias ang lumang daang iniiwasan ng lahat. Sa unang ilang hakbang, wala siyang napansing kakaiba.
Ngunit habang lumalalim siya sa kagubatan, unti-unting nawala ang ingay ng bayan sa likod niya. Sumunod ang huni ng ibon. Pagkatapos, ang tunog ng hangin. At nang mapansin niyang wala na siyang marinig kundi sariling yabag sa lumot, doon niya unang naramdaman na ang landas na pinasok niya ay hindi lamang shortcut sa bundok. Isa itong daang may sariling oras, sariling batas at sariling may-ari. Matagal nang may paniniwala sa San Jeronimo na hindi lahat ng bundok ay basta bahagi ng lupa. May mga bundok daw na may tagabantay, may mga gubat na may sariling may-ari, at may mga daang hindi dapat tinatahak ng tao kung hindi siya tinatawag, pinapayagan o binibigyan ng babala bago pa man siya pumasok. Ang lumang shortcut sa likod ng bundok ay isa sa mga daang iyon. Ayon sa matatanda, hindi ito ginawa ng tao. Walang unang naglinis ng landas. Walang unang nagtanim ng mga batong nagsisilbing hakbang. At walang nakakaalam kung bakit kahit gaano katagal itong hindi daanan, hindi tuluyang tinatakpan ng damo ang gitna nito. Parang may mga paa pa ring dumadaan doon, ngunit hindi paa ng tao. Noong kabataan ng lolo ni Elias, may isang manggangahoy na pumasok sa shortcut upang makauwi ng mas maaga bago dumilim. Isang gabi lamang siyang nawala ayon sa sariling pakiramdam niya. Ngunit nang bumalik siya sa bayan, 7 taon na pala ang lumipas. Ang asawa niyang iniwan niyang bata pa ay maputi na ang buhok. Ang anak niyang karga-karga pa noon ay marunong nang tumakbo. At ang bahay nilang kahoy ay halos gumuho na dahil matagal na siyang itinuring na patay. May dala raw siyang maliit na piraso ng ginto mula sa loob ng gubat. Hindi niya alam kung sino ang nagbigay. Ang natatandaan lamang niya ay isang malawak na liwanag sa pagitan ng mga puno, malamig na hangin na may amoy bulaklak, at mga tinig na napakaganda pakinggan, ngunit hindi niya maunawaan ang salita. Mula noon, mas lalong kinatakutan ng shortcut dahil ayon sa matatanda, iyon daw ang palatandaan ng daan ng engkanto. Maganda sa unang tingin, tahimik, malamig, at puno ng biyayang nakakaakit sa taong nangangailangan. Ngunit ang oras sa kanilang lugar ay hindi oras ng tao. Ang isang sandali sa loob ay maaaring maging taon sa labas. Ang isang pahinga sa ilalim ng puno ay maaaring katumbas ng buong kabataan na mawawala. At ang isang regalong tinanggap mula sa kanila ay maaaring magbukas ng utang na hindi mababayaran ng pera. Kaya mahigpit ang bilin sa mga taga San Jeronimo. Huwag papasok sa shortcut kapag makapal ang hamog. Huwag tatanggap ng anumang kumikislap sa ilalim ng puno. Huwag sasagot sa tinig na tumatawag mula sa likod ng mga dahon. At higit sa lahat, huwag babalik sa parehong daan kapag minsan ka nang nakalabas. Dahil ang engkanto, kapag nagbigay ng biyaya, hindi nito nakakalimutan ng taong tumanggap. At minsan, ang pagbabalik mo sa bayan ay hindi tanda ng kaligtasan. Simula lamang ito ng paniningil. Habang mas lumalalim si Elias sa shortcut ng bundok, mas nagiging maganda ang paligid sa paraang hindi na natural. Ang mga punong dati ay madilim at makapal sa labas ng landas ay biglang nagkaroon ng mga dahong kumikislap na parang basa ng liwanag kahit wala namang araw. Ang lupa sa ilalim ng kanyang paa ay malambot, malamig, at tila hindi nababasa ng putik kahit makapal ang hamog. At sa pagitan ng mga puno, may mga bulaklak na hindi niya kilala, mapuputi, mababango at nakabukas kahit papalapit na ang gabi. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Elias na parang hindi siya nililigaw ng gubat. Parang tinatanggap siya nito. Parang may kung anong nag-aakay sa kanya papunta sa isang lugar na matagal nang naghihintay. Sa gitna ng landas, nakita niya ang isang malaking puno ng balete na hindi niya kailanman nakita sa bundok ng San Jeronimo. Napakalaki nito! Napakatahimik. At sa ilalim ng mga ugat nito, may maliit na supot na nakapatong sa isang batong makinis na parang inihanda para sa kanya. Lumapit si Elias ng mabagal. Sa bawat hakbang, mas lumalakas ang bango ng bulaklak. Mas lumalamig ang hangin. At mas naririnig niya ang mahinang himig mula sa loob ng gubat. Parang maraming tinig na sabay-sabay na kumakanta ng walang salita. Nang buksan niya ang supot, tumambad sa kanya ang mga gintong barya. Hindi luma! Hindi marumi! Kumikislap ang mga ito na para bang bagong hulma, ngunit may ukit na hindi niya mabasa at hindi niya nakita sa kahit anong pera ng tao. Doon nagsimulang bumilis ang tibok ng puso niya. Naisip niya ang gamot ng kanyang ina, ang utang sa tindahan, ang bahay nilang unti-unting nasisira, at sa bigat ng pangangailangan, kinuha niya ang supot.
Sa sandaling nahawakan niya ito, biglang tumigil ang lahat. Nawala ang himig, nawala ang amoy ng bulaklak. At ang hamog sa paligid ay naging sobrang kapal na halos hindi na niya makita ang sariling kamay. Mula sa likod ng balete, may lumitaw na ilang anino. Matatangkad! Mapuputi ang balat, mahahaba ang buhok, at ang mga mukha ay maganda, ngunit sobrang tahimik, sobrang ayos, at sobrang walang emosyon para maging tao. Hindi sila lumapit kay Elias. Hindi rin nila inagaw ang supot. Tumingin lamang sila sa kanya na para bang matagal na nilang alam na darating siya. Doon niya naintindihan ang katotohanan. Hindi niya natagpuan ang ginto. Ipinakita ito sa kanya. Hindi siya naligaw sa shortcut. Pinapasok siya! At ang mga engkanto sa kagubatan ay hindi nagbibigay ng biyaya dahil naawa sila. Nagbibigay sila dahil may kapalit na hinihintay. Nang makita ni Elias ang mga engkantong nakatayo sa likod ng balete, napaatras siya habang mahigpit na hawak ang supot ng ginto. Hindi siya sigurado kung dapat siyang tumakbo, yumuko o ibalik ang bagay na hindi naman talaga para sa kanya. Ngunit bago pa siya makapag-isip, gumalaw ang hamog sa paligid na parang may sariling hininga. Ang mga puno ay unti-unting nagsara sa likod niya. Ang dating makitid na daan pabalik ay nawala sa ilalim ng makapal na ugat, lumot at maputing bulaklak na biglang tumubo sa lupa. Wala nang pabalik! Wala nang palatandaan ng bayan! At habang nakatingin sa kanya ang mga engkanto, naramdaman ni Elias na parang lumiliit siya sa gitna ng kagubatang hindi nasakop ng mundo ng tao. Biglang bumigat ang supot sa kanyang kamay. Ang mga gintong barya sa loob ay tila gumagalaw, nagkikiskisan at bumubulong sa wikang hindi niya maintindihan. Sa bawat tunog ng mga barya, may larawang sumisilip sa isip niya. Nakita niya ang kanyang ina na nakahiga sa bahay. Nakita niya ang sarili niyang nagbabayad ng utang. Nakita niya ang kanilang buhay na gumiginhawa. Ngunit kasunod noon, nakita niya ang bahay nilang inaamag, ang kalsadang puno ng estrangherong mukha, at ang baryong parang tumanda nang hindi siya kasama. Doon niya napagtanto na ang regalong hawak niya ay hindi lamang ginto. Panahon ang kapalit nito. Bawat baryang kinuha niya ay parang araw, buwan o taong unti-unting kinakalas mula sa buhay na dapat niyang balikan. Sa sobrang takot, ibinagsak ni Elias ang supot sa lupa. Kumalat ang mga gintong barya sa harap ng balete. Ngunit imbes na tumahimik ang kagubatan, biglang lumakas ang hangin. Ang mga barya ay gumulong pabalik sa kanya, isa-isang dumikit sa kanyang mga paa na parang ayaw siyang pakawalan. Tumakbo si Elias. Tinahak niya ang kung anumang siwang sa pagitan ng mga puno, habang ang hamog ay humahabol sa kanya na parang buhay na pader. Naririnig niya ang mga yabag na hindi tumatapak sa lupa. Naririnig niya ang himig na dati ay maganda, ngayon ay tila panaghoy na pumapasok sa utak. At sa bawat hakbang niya, nagbabago ang paligid. Sandaling umaga, sandaling gabi, sandaling tag-araw, sandaling umuulan. Parang ang oras mismo ay napupunit habang hinahanap niya ang daan palabas. Sa huling lakas niya, nakita niya ang liwanag sa dulo ng mga puno. Sumugod siya palabas, nadapa sa putikan at gumulong pababa sa gilid ng bundok. Nang tumigil siya sa lupa, hawak pa rin niya ang isang gintong baryang naiwan sa kanyang palad. At habang pilit siyang tumayo, nakita niya ang bayan ng San Jeronimo sa ibaba. Ngunit hindi na ito ang bayang iniwan niya. Mas marami na ang bahay, iba na ang kalsada. At sa malayo, ang kampana ng simbahan ay tumunog na parang nagbibilang ng mga taong nawala habang isang hapon lamang ang lumipas sa kanya. Nang makababa si Elias mula sa gilid ng bundok, hindi agad siya pinansin ng mga taong nakasalubong niya sa daan. Hindi dahil hindi nila siya nakita, kundi dahil para sa kanila, isa siyang estrangherong biglang lumitaw mula sa kakahuyan, puti ka ng damit, maputla ang mukha at may hawak na gintong baryang hindi na ginagamit sa kahit anong pamilihan. Habang naglalakad siya papasok sa San Jeronimo, mas lalo niyang naramdaman na may mali sa bayan. Ang dating tindahan sa kanto ay wala na. Ang lumang bahay na kahoy ng kapitbahay nila ay napalitan na ng sementong gusali. At ang mga batang dati niyang nakikitang naglalaro sa harap ng simbahan ay wala na. Napalitan ng mga taong hindi niya kilala. Nang makarating siya sa kanilang bahay, halos hindi niya ito makilala. Nakatayo pa rin ito sa parehong lupa, ngunit luma na, kupas at tila matagal nang iniwan ng buhay na inaasahan niyang babalikan. Sa loob, wala na ang higaan ng kanyang ina.
Wala na ang mga gamit na iniwan niya noong hapon na umalis siya. At sa dingding may mga nakasabit na lumang larawan ng pamilya niya, kasama ang maliit na kandilang halos ubos na sa ilalim nito. Doon bumigay ang tuhod ni Elias. Dahil ang ina niyang gusto niyang iligtas, matagal na palang pumanaw. Ang utang na gusto niyang bayaran, matagal nang kinalimutan ng mga taong nagpautang. At ang buhay na akala niyang mababago ng ginto, lumipas na nang hindi siya kasama. Sa mga sumunod na araw, nalaman ni Elias na 12 taon na pala ang lumipas mula nang pumasok siya sa shortcut. 12 taon para sa bayan, ngunit para sa kanya isang hapon lamang. Hindi na niya kayang gamitin ang gintong baryang hawak niya. Bawat tingin dito, naririnig niya ang mahinang himig mula sa kagubatan. Bawat gabi, nananaginip siya ng balete, hamog at mga mapuputing nilalang na nakatayo sa pagitan ng mga puno. At bawat madaling araw, may nakikita siyang bakas ng mamasamasang talampakan sa labas ng kanilang lumang bahay. Hindi bakas ng tao! Masyadong mahaba, masyadong magaan, at parang hindi tuluyang lumulubog sa lupa. Isang gabi, habang nag-iisa si Elias sa loob ng bahay, gumulong ang gintong barya mula sa mesa kahit walang humawak dito. Tumigil ito sa tapat ng pinto. Pagkatapos mula sa labas, may umihip na malamig na hangin na may amoy ng bulaklak mula sa bundok. Doon niya naintindihan na hindi siya tunay na nakatakas. Pinauwi lamang siya. Dahil ang engkanto, kapag may regalong naiwan sa kamay mo, may dahilan kung bakit hindi pa nila ito binabawi. Mula nang malaman ni Elias na 12 taon na pala ang lumipas mula nang pumasok siya sa shortcut, hindi na niya muling tiningnan ang bundok ng San Jeronimo ng tulad ng dati. Dati, para sa kanya, ang bundok ay kabuhayan. Daan! Kakahuyan! Lugar na alam niya ang bawat liko, bato at ugat. Ngunit ngayon, bawat hamog sa gilid nito ay parang palatandaan na may mundong nakatago sa pagitan ng mga puno, mundong may sariling oras, sariling batas at sariling paraan ng paniningil. Sinubukan ni Elias na itapon ang gintong baryang naiwan sa kanyang palad. Inihulog niya ito sa sapa, ibinaon niya sa lupa, iniwan niya sa lumang simbahan. Ngunit tuwing umaga, bumabalik ito sa loob ng kanyang bahay, nakapatong sa mesa, malamig, kumikislap at parang bagong kuha mula sa ilalim ng balete. Mula noon, hindi na siya natulog ng mahimbing. Tuwing madaling araw, nagigising siya sa amoy ng bulaklak na hindi tumutubo sa bayan. Minsan, may hamog sa loob ng bahay kahit sarado ang lahat ng bintana. Minsan, may maririnig siyang malalayong tinig mula sa kusina, magaganda, mahina, at tila inaawit ang pangalan niya mula sa likod ng dingding. At minsan, kapag nasisilip niya ang refleksyon sa madilim na bintana, hindi ang sariling mukha niya ang nakikita niya, kundi ang mga mapuputing nilalang sa ilalim ng balete, tahimik na nakatayo sa likod niya, naghihintay. Sa San Jeronimo, patuloy pa ring binababalaan ng mga tao tungkol sa shortcut sa bundok. Kapag kumapal ang hamog, huwag kang papasok. Kapag biglang tumahimik ang ibon, huwag kang magpatuloy. At kapag may nakita kang kumikislap sa ilalim ng puno, huwag mong pupulutin kahit gaano mo pa ito kailangan. Dahil hindi lahat ng biyaya ay sagot sa kahirapan. Minsan, pain lang ito. Pain para papasukin ka sa lugar na hindi sumusunod sa oras ng tao. Hanggang ngayon, may mga nagsasabing nakikita si Elias sa gilid ng lumang daan tuwing dapit hapon. Hindi na bata tulad ng dati. Hindi rin matanda tulad ng dapat sana matapos ang 12 taon. Nakatayo lamang siya sa pagitan ng mga puno. Hawak ang gintong barya at nakatingin sa shortcut na minsan niyang pinasok. May mga gabing naririnig siyang humahakbang papalapit sa gubat. May mga gabing parang may sumasagot na himig mula sa loob. At isang umaga, tuluyan na siyang nawala. Ang naiwan lamang sa mesa ng kanyang bahay ay ang gintong barya. Ngunit hindi na ito nag-iisa. Sa tabi nito, may isa pang bagong barya, mas maliwanag, mas malamig, at may ukit ng pangalang Elias. Doon naintindihan ng mga tao sa San Jeronimo ang tunay na kapalit ng shortcut. Hindi lamang taon ang kinukuha ng engkanto. Minsan, kapag tinanggap mo ang kanilang biyaya, pati pangalan mo, pati buhay mo, at pati pagbalik mo sa mundo ng tao, sa kanila na rin mapupunta.